may nag-comment sa akin. Ang nag-comment sa akin is si at Music Bay Channel 3948. Sabi niya dito, God bless Lodi. I think and bless sa experience ko. Nakakabuti rin naman yung may utang. Tulad ng sinabi mo, kailangan may pambayad. Ito mga sobre na to mga boss. Ito yung mga tip namin mag-asawa. Pandagdag, pambayad ng mga bills natin dito sa bahay. Kasi dito sa Canada, maraming bayarin eh. Ika nga may kasabihan ng maghigpit ng sunturon. Mga boss, para sa 1 million views. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? Mga boss, kamusta kayo? Lumabas ako saglit mga boss. Uwi ako sa bahay. Kamustahin ko muna kayo mga boss. Nagmamadali kasi ako eh. Kamusta na kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw na ng Sabado dito sa amin sa Canada. At alas 10 po ng umaga. Pumasok po ako kaninang madaling araw alas 5 sa IGA. Ako po ay isang baker. Para po sa mga bagong subscriber po, trabaho ko po dito sa Canada. Ako po ay isang baker sa isang supermarket ng IGA. Medyo malamig ngayon mga boss, pero yabang na suot ko, manipis lang. Hindi naman ganun kalamig mga boss. Uwi lang ako saglit mga boss kasi wala nung nag-start ako ng 5 to 1 kahapon. Kasi kahapon nag-start ng day off yung baker namin. 4 na araw siyang day off. Monday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Tama ba? 4 na araw. Yun. Ako yung magko-cover sa kanya ng 4 na araw. Eh ngayon, alas 5 yung pasok ko. Hindi ko napapakain yung ibon ko, yung mga kalapati ko mga boss. Kawawa naman. Kaya simula kahapon, pagsapit ng alas 10 ng umaga, lumalabas ako. Umuwi ako sa bahay para pakainin ko yung kalapati. At ngayon, uwi ako ulit ngayon, second day ko sa aking 5 to 1 na schedule. Papakainin ko ulit yung kalapati ko. Kawawa kasi. Tapos pinapalitan ko yun ng tubig. Gawa ng, alam niyo na, winter ngayon, winter season. Mabilis tumigas yung tubig. Mabilis maging yelo. Kaya kailangan talaga alagaan mo siya ng pakain. Araw-araw palitan ng tubig. Kasi kawawa naman, di ba? Parang tao din yan, parang tayo din yan. Gutom, nagkakasakit. Ganyan. Uhaw. Malapit na tayo sa bahay mga boss. Nagpaalam naman ako sa supervisor ko. Sabi ko, uwi ako sa bahay, papakainin ko yung kalapati ko. Wala naman, okay lang na at least magpaalam ka lang sa kanila ng maayos para alam nila na lumabas ka, diba? Tama naman yun. Si Mrs. walang pasok ngayon sa IGA, pero sa part-time meron siya. Let's go mga boss.
Ano to eh. Kumukuha lang ako ng tubig dito. Yung pagkain nila, meron na sila doon na nakalagay sa timba. Ililipat ko na lang sa pakainan nila. Let's go. Snow na oh. Nag-snow ulit. Pero malapit na yung ano, spring. Alam na nila pag parating ako eh. Tanggalin mo natin isa. Daming lock no. Ganyan ako kamahal ang mga alaga ko. Hindi naman mawawala dito. Safe naman. Kaya lang eh, niisip ko lang ba, baka bigla mabuksan ng misis ko tong pinto. Hello. Wawa naman. Dito na ako mga boss. Papakainin ko na kayo. Wait lang. Wait lang. Wawa naman. Oops, sorry. Tingnan yung tubig nila oh. Yellow na agad. Wait lang. Inom na kayo. Nauuhaw na sila talaga. Okay, kain na kayo. Bang gaganda oh. Yung isa dyan mga boss, pure Jansen. Kung mahilig kayo sa kalapate, bihira na lang yung pure. Ayan o. Ito isa medyo pilay. Let's go mga boss. Tayo. Safe na. Let's go mga boss, balik na tayo ulit ng IGA. Okay na mga boss, happy na ako. Sa pag napakain ko na yung mga alaga ko, okay na yun. Halos patapos na din naman ako mga boss kasi
Sa madaling araw, pinapaspasan ko na yon ng pagbibi ko. Tapos pinoproper ko na sila para pag may nag double size na, lumaki na, salang na lang ako ng salang sa oven. Natapos ko na yung lahat ng nilalagyan ng yeast. Yung paalsahin ba, kung ikaw ay baker, siguro nakaka-relate ka sa akin. Yun. Yung iba kasi mga pastries na yun, mga croissant, mga ganon, Danish. Diba parang nasa Pinas lang ako mga boss. May alaga akong kalapate. Lamig na. Medyo ninigas yung kamay ko. Hindi ko lang kung anong temperature ngayon eh. Hindi ko na na-check sa phone ko kasi nagmamadali ako na magpakain ko yung ibon ko. Sana sa Pilipinas yung mga sikat na vlogger na may alagang ibon, sana ma-invite nila ako na makita ko yung mga ibon nila, mga kalapati nila, lalo na yung mga pangarera. Sana mapansin ako dito sa vlog ko na to, para malay natin, di ba, this year makauwi kami. Mamaya mga boss, sa lunch ko may share ako sa inyo na may nag-comment sa akin about dun sa yung title ko na content ko na mayabang na OFW pero baon naman sa utang. May nag-comment sa akin dun mga boss. At tingin ko at pakiramdam ko nakarelate siya dun sa in-explain ko about sa pag-utang sa Canada. Diba? Dito na, ang bilis na. Balik na ako sa loob mga boss. What's up mga boss? Paso pa ata ako. Kain tayo mga boss. Kamatis. Pagkakain ko mga boss, may babasahin ako na nag-comment sa akin. May nag-comment sa akin. Ang nag-comment sa akin ay si @music Bay Channel 3948. Sabi niya dito, bless Lodi, I think and bless sa experience ko, nakakabuti rin naman yung may utang. Tulad ng sinabi mo, kailangan may pambayad. Ayun mga boss, kasi nung nagkasakit yung parents ko, ganyan, hindi enough yung pera ko. Talagang nangutang ako sa bangko. Alam niyo yung ayoko kasing mangutang dito kasi syempre, 'di ba? Kahit naman sa Pinas mahirap may utang eh. Nangutang ako kasi emergency, kailangan ng family ko. Kailangan ng nanay ko. Ayoko kasing mangutang na hindi importante yung paggagamitan ko mga boss. Kasi ang hirap pag magbabayad ka na talaga. Ayun, na-share ko lang sa inyo yun mga boss, yung about sa pag-utang dito sa Canada. Kaya sana kahit pa paano may napulot kayong aral o may natutunan kayo sa akin sa mga sinabi ko. Kasi yun yung pinagdaanan ko dito. Ayoko mangutang pero dahil sa gusto kong mabuhay ng matagal yung nanay ko, ginawa ko yun. Siyempre, di ba? Mahal natin ang mga magulang natin. Napakahalaga sa akin ng pamilya mga boss. Lalo na tatay nanay ko. At yan, tulad ng sinabi ko, ano man ang marating mo sa buhay,
wala kang dapat ipagmalaki, pagyabang sa mga magulang mo. Utang mo sa kanila yung buhay mo, mga boss. Kaya pag nangailangan sila, huwag kang magdalawang isip na tumulong, lalo na kung kalusugan na nila yung problema nila. Huwag kang magdalawang isip. Kung wala kang pera, gumawa ka ng paraan. Kung nangailangan mangutang ka, mababayaran mo naman yun eh. Basta maging masipag ka lang na tao. Magulang mo yun. Kung wala sila, wala ka rin sa mundong to. Kaya kung ano man yung hindi magandang naging karanasan nyo ng pamilya nyo, alimutan mo na yun. Ang nakaraan na, tapos na yun. Yung lahat ng bad experience, tapon mo yun. I-keep mo lang yung mga masasaya para magtuloy-tuloy yung buhay mo. Gandang tignan ng snow, mga boss, ano? Kala mo lang, boss, hindi maganda ang snow. Pero the best pa rin sa akin ang Pilipinas, mga boss. Pinaka the best sa akin ang Pilipinas, ang bayan kong sinilangan, mga boss. Tapon na tayo ng basura. Balik na ako sa loob at mag-map na lang ako, mga boss. Uwian na naman tayo, mga boss. Paalam mo na, mga boss. Mga boss, kita nyo itong mga sobre na to, mga boss. May pangalan ko, mga boss, at pangalan ng misis ko. Ito din pangalan ng misis ko, at yung iba pa rin ganito na envelope. Yung iba kasi natatapon na namin. Itong mga sobre na to, mga boss, ito yung mga tip namin mag-asawa. Kung nakasubibay kayo sa vlog ko, alam niyo naman na bukod sa aking full-time, meron akong part-time na trabaho. At ito yung nasa kabilang kalsada lang namin. Halos katapat lang din naman ng bahay namin. Ito yung restaurant, mga boss. At sa restaurant na yan, mga boss, bukod dun sa sahod namin bilang part-timer, meron din kaming tip. Ayun, mga boss. Yung tip kasi is centralized. May tip yung mga waitress at may tip yung kitchen staff. So, kami yun, kasali ako doon. At matagal na rin kami nagpa-part-time doon ni Mrs. mga boss. At ang pinaka nagustuhan namin doon, ito, yung tip, mga boss. Hindi man ganun kalaki, sabihin na natin, every week kasi may tip kami eh. Depende yun sa pinasok mo. Mas marami kang pinasok, binigay na oras, mas medyo marami yung tip mo. Kasi ako, pumapasok lang ako doon ay 2 beses sa isang linggo. Si Mrs. ganun din. So magkakaiba yung tip at depende lalo sa dami ng customer na kumakain dyan. Kaya mas maraming customer, mas maraming tip kaming makukuha. Depende pa rin sa pinasok mo. At gusto ko lang i-share sa inyo to. Ito kasi malaking bagay din to. Kung sakaling andito ka sa Canada at makapag part-time ka sa mga restaurant, asahan natin may mga tip yan. At kung masinop ka naman, siyempre sa pera at hindi ka masyadong magastos, makakatulong to sa pandagdag, pambayad ng mga bills natin dito sa bahay. Kasi dito sa Canada, maraming bayarin eh. Bukod sa cellphone, sa insurance ng sasakyan, sa mortgage ng bahay, sa mortgage ng sasakyan natin o sa bahay man yan,
At sa other bills pa, sa mga ibang bills pa. Malaking tulong to mga boss. Ito, tulad dito, pinagsama-sama namin ni Mrs. yung tip namin. Kasi, nung last week lang, nagkaroon ako ng tip na mga 20, ganyan, 25. So, malaking bagay yun. Kahit ganun kaliit, every week may nakukuha kang ganun. Pag pinagsama-sama mo sa isang buwan o sa loob ng isang taon, malaki na yun mga boss. Kaya i-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Pag kayo naman ang pumunta dito, makakatulong to sa inyo kung sakaling kayo ay mag-part-time sa mga restaurant. Kaya hindi kami umaalis ni Mrs. sa restaurant na yan. Kahit konti lang yung tip, malaking bagay yung pag pinagsama-sama natin. Kaya mapapansin nyo, yung pera halos magkakakulay. Kasi ito nga yung tip namin mga boss. Ayan, itong mga 10-10-10. Oh. Magkakakulay din sila, di ba? Itong blue, $5. Magkakakulay. Yan, i-share ko lang sa inyo. Kasi alam niyo naman dito sa Canada, kailangan talagang ika nga may kasabihan ng maghigpit ng sunturon. Talagang huwag kang masyadong magastos dito. Sa pagkain, okay lang yan. Kasi sino ba naman ang ayaw kumain ng masasarap, di ba? Pagdating sa mga ibang bagay talaga, sa mga ibang tulad ng mga gadget or ano man yan, yung mga hilig mo, medyo babawas-bawasan muna pagdating dito sa Canada para makasurvive kayo ng inyong pamilya, para hindi nyo pagtalunan ng pera at hindi kayo mabaon sa utang. Paano mga boss? At kakarating ko lang din si Mrs. Kakarating lang din galing part-time at pinakita nga niya sa akin to. Tuwan-tuwa siya at kuha ng nakaipon kami kasi gagamitin namin tong pera na to sa pagsundo sa anak namin. Susunduin namin siya sa Kamloops. Yung nagbiyahe kami ng 10 oras. Kung nakasabaybay kayo, napanood niyo yun. Kakaunin namin siya doon at siyempre panggas namin, pagpapalit ng gulong at yung mga ibang babayaran namin doon. Paano mga boss, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa buong araw na to. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nawa po ay mag-subscribe na po kayo sa J Pinoy TV para makasama ko na rin kayo dito sa Canada para makita ninyo kung paano kami mamuhay ng aking pamilya, hindi ng mga iba nating kababayan na makakasama natin sa ating vlog. At baka isang araw, ikaw naman ang makasama ko sa aking vlog. Mag-iingat po tayong lahat. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam. Mga boss, para sa 1 million views. Lumig mga boss.